Kamusta mga Repapit? Si Alex Sons ito at sa video na to ay magpapaliwanag ako ng mga mahalagang bagay sa mga nais natin sanang gawin sa buhay. Katulad nito, something to think about. Game plan para mapar ang buwisit mong boss. At sinasabi o main goal dito, yun nga, ay maging winner. Maging wagi sa buhay, wag maging talunan. Okay? Paano nga ba tayo magiging winner sa ating buhay at hindi maging not just a damn loser? Paano nga ba? Mag-start tayo sa parang pinakaunang panahon na tayo nag-strive para sa mas magandang position sa buhay. Usually, tayo ay isang tambay lamang. And then after that, papasok tayo sa school. And then pagpasok natin sa school, ganito ang magiging scenario. Pasok ka ng 7 years old, yung pasok ka ng 7 years old, elementary, di ba? And then after that, okay, mag-aaral ka ng up to grade 6, which is like 6 years, di ba? Sa pagpalagay na lang natin ang usapan ko lari ngayon, yung walang K-12. 6 years sa elementary, okay, plus 4 years sa high school. And then after that, magmamaster tayo ng 4 years sa college. Magkano panahon ang inubos natin? 14 years. Okay? I-plus mo ngayon yung 7 years mong taon, 21 years old ka na. Tapos ka ng college sa whatever certificate na hinangad mo. Ngayon, yung certificate, makikita natin dito. Ito yung certificate. Nagsisilbing collateral, panghanap ng trabaho. And then after ng trabaho, pagiging empleyado lamang ang aabutin natin na kung saan ay tayo considered alipin. And then after that, kung mali yung pananaw natin sa time, emosyon, at lalo-lalo na sa pera, ganito ginagawa natin, karaniwang Pilipino. Magpupunta sa ibang bansa para sa mas malaking currency o mas malaking pera. Nagpunta tayo sa ibang bansa para lang maging first class certified alipin. So, okay, usually ang tao nagnanais na mapabuti ang buhay nila sa pamamagitan sa pagsunod at sa paghahabol ng malalaking amounts of cash. Usually ang tao after graduation, tulad yung nakikita natin dito, sa ganitong klaseng senaryo, sa tatlong choices na yan, bumabagsak lamang lagi tayo dito sa pagiging empleyado. Tapos usually, sa pagiging empleyado pa lang, failed na tayo. Dahil unang-una kung bakit tayo nagiging failed, kasi hindi lang tayo gastador sa pera, kundi gastador din tayo sa oras. And then after that, nagnanais tayo ng mas malaking pera na ibinibigay sa atin ng kung sinong Poncio Pilatong employer. Which is maling pag-iisip. Bakit kamo? Paano ka pasasahuran ng kung sinong Poncio Pilatong employer kung sarili mo ay hindi mo kilala? Kung hindi mo nalalaman ang iyong real value, paano ka nga ba talaga babayaran ng kung sinong Poncio Pilatong kumpanya na mas malaking paycheck? Kung ikaw mismo hindi mo kilala ang sarili mo at hindi mo alam talaga yung totoong calculation ng iyong value. So ngayon, yung employer ay mas matalino pa sa iyo, mga professional sila. Mas nagagawa nilang i-analyze kung sino ka, kung magkano nga ba ang magiging fair value mo. Magkano magiging fair value mo base sa kakayahan na meron ka ngayon. Na-gets nyo? Tapos ngayon, employee, okay, yung regular na manggagawang Pilipino, nagnanais na kumita ng malaki. Okay? Mari naiisip nila yung pagiging negosyante, pero hindi na isa sa isip at na isa sa puso ito. Bakit kamo? Kasi yung pinanggalingan nila ay mahihina ang thoughts and vision, okay? At kadalasan, panay negative pang atmosphere ang kanilang ginagalawan. At iyon lang din ang pinukul sa kanila ng kanilang mga ninuno. Pag-aral ka para makagraduate ka, after graduation, makahanap ka ng trabaho na may malaking paycheck. Mga ganong klaseng atmosphere ang ating tinubuan. Kaya hindi masyado na isa sa isip at na isa sa puso ang pagiging negosyante. And then after that, maraming tao, in majority, basic logic pa lang, failed na.
Paano pa sa may common sense? Kahit basic common sense na lang. Fail din. Good example, yung mga nagko-comment sa kung anong klaseng whatever shit of video ko na feeling nila mas matalino pa sila sa akin. Basic common sense, hindi pa nila mag-gets. Paano na sa decision making? Katulad nito, maraming tao na mangha, na believe, whatever, na buhayan ng loob kuno na dahil sa stock market. So ngayon, yung mga taong naghahangad na kumita ng malaki sa posisyon na ito, sa usapang pinansyal, ginawa nila, imbis na mag-aral sila, magdaan sila sa formal at literal process of financial education, ang ginawa nila, nilagpasan nila yung pagiging negosyante at tatakbo agad dito, tatalon agad sa pagiging investor or maglaro sa stock market. Na kung saan dapat ang usapan muna, self-enhancement, self-improvement. Dapat usapan muna matinding pag-aaral, review sa sarili nating pinansyal. Tapos matinding pag-aaral, pagpapahalaga sa ating oras, sa ating 24 hours a day. Matindi, extensive, intensive na time and emotion management. Time and emotion stress test para malaman natin kung ano ba ang ating risk appetite. So, alam niyo yon, ang dami pwede dapat pagdaanan. Okay? Formal and literal financial education, time and emotion management, time and emotion stress test. Magdaan sa risk appetite na test. Bukod pa sa, yun nga, pinaka-basic, mag self-enhance, improve. Kilalanin ang sarili, i-enhance, i-improve whatever shit na binigay sa atin. Talents, skills, gifts, itsura natin. At kung ano pwede natin gawin ngayon na super dami na natin access sa buhay natin kesa sa mga mundo ng ating pinanggalingan. Sino? Pinanggalingan natin? Di ating nanay, tatay, lolo, lola at kung sino-sino ninuno natin na mali ang pinukul sa ating isipan at puso. So usually, sino nga ba yung notorious na nag-iisip o may maling pag-iisip na kesyo yayaman agad sila sa stock market sa pagiging day trader, hindi dahil sa pagiging investor, kundi maging mayaman, maunlad, mapal ang buwisit niyang boss sa pagiging day trader sa stock market. Isipin na natin, kahit basic logic, paano ka magiging successful wagi sa stock market, investor man or day trader? Kung sa dalawang word yon, investor at day trader, kung doon pa lang sa point na yon, hindi nyo na naintindihan kung anong ibig sabihin ng totoong investor at yung totoong real meaning ng pagiging day trader. Doon pa lang sa may point, dito sa pagiging alipin nga hindi nga tayo naging successful Tapos tatanong ka sa day trader, sa stock market, may dalawang klaseng education dyan. Isang pagiging totoong profitable investor at saka totoo at profitable, sustainable na stock day trader. Paano tayo magiging wagi dyan? Kung yung financial education, time and emotion management, self-enhancement improvement, hindi naman natin pinagdaanan. Lalo-lalo na hindi naman tayo pumasok sa pagiging negosyante at hindi naman tayo naging ganun ka-successful. So, how well do you know na magiging successful ka sa stock market doing day trader? Ito pa malupit. Papasok-pasok itong mga tao dito sa area na to, sa stock market, nang hindi naman nag-a-avail ng formal at literal na education sa stock market. Doon pa lang sa idea dito, financially illiterate sila. Hindi rin sila dumaan dito sa pagiging negosyante at hindi rin sila naging investor. Marami pa nga dyan, feeling negosyante, may computer shop ako, blah 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 blah, may ganito ako, blah 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 blah. Pero in the end, wala, fail. So tapos papasok kayo sa stock market kasi napagod na sila sa kakahabol ng malaking pera sa area na ito at malaking pera na naman dito sa area na ito. Malalaking transaction tinitira nila, the more na malalaking transaction tinitira sa pagnenegosyo, the more silang nagiging desperado. Kaya mangyayari, simula dito, buray nila sa isipan, tapos mula dito, buray na naman sa isipan at puso at tatalo sa stock market. Pero in majority, dito, talo na agad sa stock market. Tapos yung pinaka-highest
education pa ang pinanatan, yung pagiging day trader, na kung saan ang stock market ay para sa lahat. Pero ang pagiging day trader ay hindi para sa lahat. Alamin nyo muna kung sino kayo, ano nga ba kakayahan, kapasidad, katangian nyo upang maging successful day trader, upang maging successful din na isang negosyante, upang makuha natin ang financial freedom. Paano mangyayari yun kung lahat na lang yata ay hindi pa natin alam, kung lahat na lang ng literal process ay ating tinalunan? Okay? Katulad niya, may wrong mindset tayo. Magpapabayad tayo sa whatever amount of salary, 30K per month. Tapos whatever shit na nakasulat dito. Ano ba natitira sa atin? Usually wala natitira. Kasi ito nga, ito yung thinking. Wala natitira. Kasi, tatrabaho ka, kita. Pagkatapos ng kita, anong gagawin? Bayad agad ng kung anong klaseng whatever expenses, blah, blah, blah. Tapos after that, sasabihin, ipon. Ang tanong, yung word na savings, ang sangkatutak na malalaking question mark ang natitira doon. Yun lamang ang nilalaman nun. Wala tayong nasa save. Kasi nga, bakit? Hindi tayo marunong mag-value ng time. Hindi tayo marunong mag-control ng ating emosyon at financially illiterate tayo. Kaya hindi natin alam yung tamang formula. Ang tamang formula lang na nalalaman ng karaniwang Pilipino o OFW man o local residents ay umasa sa fixed income. Kinsenas katapusan, loop of shit. Na-gets niyo yun? Diba? Tapos usually ang idea natin, mag-iipon, pambili ng lupa, pambili ng bahay, pangkapital sa negosyo, na mas malaking pera para mas malaki ang potential na kumita sa negosyo, pangkapital sa stock market na kung saan dapat inuuna muna, mag-invest muna sa education. Alam niyo, nabubuhay tayo sa wrong speculation, sa wrong vision. Okay? Nabubuhay tayo sa ating wrong mindset na kung saan ang mindset natin may malaking pera at maliit na pera, may mayaman at mahirap na bansa, which is lahat yun mali. Kasi lahat ng mga sinabi ko na yon ay iisa lamang ang sukat. Walang malaki, walang maliit na pera, walang mayaman, walang mahirap na bansa. Pero may malaki at maliit na utak ng tao. Nagigets yung ibig sabihin? Mag-value tayo ng time gamit ng pinakamatindi at malupit na common sense and decision making. Isama na rin natin yung sa ating emosyon. Isama na natin ang usapang pagiging true, toong positibo at hindi para maging negatibong tao. Okay? Mga promise ng isang OFW o nang naging ibang bansa, 1 year na lang ako, alis na agad ako. 3 years lamang ako mag-iipon. Okay? Tatapusin ko lang ang contract ko. Konting tiis, konting tiyaga, alis din ako. Konting ano yun, makakauwi na ako. Malapit ko na i-fire ang post ko, ayaw ko na maging alipin, di na ako magiging alipin, uuwi na ako para sa pamilya ko. Pero ano nangyari? In majority, 10 to 15 years ang inabot, fail pa rin sila. Nananatili pa rin sila doon, lumaki na ang kanilang alam mo, yung nanay nila, pumanaw na. Yung mga anak nila, lumaki na. Iniwan nila, sanggol pa lang, pagbalik nila, ilang taon na. Tapos meron naman, iniwan nila, hanggang sa pagbalik nila, hindi na nila natagpuan. Kasi wala na, nalipasan na ng panahon yung pamilya nila. Yung mga asawa at anak nila, malayo ang loob. Dahil sa promises nila na kaysa bibigyan nila ng pinakamaganda at gwapong sexy future ang kanilang asawa at anak. Yung nagpapadala at yung pinapadala pare-parehas na financially illiterate. Kaya umaabot ng 10 years pataas, walang nangyayari sa mga OFWs o local residents na kung anong klase mang lupang tinutungtungan. Inay dahil na naman sa hindi lang sa masyadong gastador sa pera, gastador sa panahon, hindi rin marunong mag-control ng kanilang emosyon, kaya too excited man sila or too worried. Usually, in majority, ang mga tao ay man and woman pleaser. Okay? Man and woman pleaser. Nakikinig lamang sa sabi-sabi, kuro-kuro na kung sinong Ponce Pilato. Kung ano nakita, narinig nila offline, lalo na sa online, lumalabas, nagdadaan sila ng emosyon, gaya-gaya po tumaya. Hindi muna nag-iisip ng maayos, hindi muna nag-oobserba, hindi muna nagre-review, hindi muna nagdadaan sa literal education. Nagigets nyo?
Tulad niya, may narinig sila kasi, yung mga ganitong klase yung salita, 1,000 pesos pataas, ang tangang kita sa loob ng isang araw. Pwede niyo nang ipar ang inyong boss sa pamamagitan ng matutunan nyo, blah, 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 ang stock market sa pagiging day trader. Sino nagsabi yung kolokoy na yun? Sino nga ba nagsabi nun? Eto, itong kolokoy na to nagsabi nun eh. 1,000 pataas, pangtangang kita sa loob ng isang araw at pwede mong maipar ang iyong boss sa pamagitan ng kapag ikaw ay pumasok sa stock market, blah, 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 blah. Pinapakita ko sa video ko na keso sinasabi, 1,000 pesos pataas, pangtangang kita sa loob ng isang araw. Samantala nakikita ninyo nga, ilang minuto, oras lang, libo-libo kinikita nitong Poncio Pilato, itong kolokoy na to. Pero gamit naman tayo ng pinakamatinding common sense and decision making. Do you think ginagawa ng kung sino Poncio Pilato itong tao na to? Ginagawa niya na kumita siya ng gano'n nang walang basihan, nang hindi siya nag-aral, nang walang mahahaba, malalim na pag-aaral para manalo. Tingnan niyo lahat ng old video ko at yung video ko ngayon. Tignan niyo ang pagkakaiba. Kayo na ngayon mag-judge kung ano nga ba nangyari sa loob ng ilang panahon na yon. Matagal nga ba? O maikling panahon ang nangyari sa kung anong klaseng pagbabago ang nangyari? Kung may pagbabago or wala, kayo na mag-judge. So, maging wagi, wag maging isang loser lang, wag maging talunan. Usually, nadadaan tayo ng emosyon, nang tayo sa maling gastos ng ating oras, maling pagpapalakad ng ating emosyon, nagiging playing superhero lamang tayo. Playing smart, pero in the end, being stupid ang nangyayari kasi meron tayong wrong mindset na nanatili sa ating isipan, kamalayan. Anong wrong mindset? Yung may malakihang kita, yung may malakihang agad na pera, yung like parang instant nakitaan na malaki. Yung gusto mo, isang bagay matututunan mo, tapos isang tulog lang, tapos kinabukasan milyonaryo ka na. Get rich quick. Mga ganong klaseng wrong mindset na kung saan gusto natin na mas malaking kita, mas malaking transaction, hindi naman tayo nag-aral. Ang hina naman ng value natin na kung saan yung mismong value natin, hindi nga natin totally makalkula. Kasi hindi nga natin kilala ang sarili natin at hindi rin natin alam kung paano magkalkula ng ating value. Usually, ang value natin, okay, usually in majority, ang tao, nakakalkula nila yung value nila sa pamamagitan ng kung anong klaseng Poncio Pilatong trabaho meron sa kanila. Okay? Doktora, engineer, architect, diba? Nurse, business management, accountancy, blah, blah, blah. Doon nyo lang nakikita yung value nila sa ganun lang. Pero subukan mo tanggalin lahat ng mga trabaho na yun sa kanila. Ano value nila? Nag-aral tayo para lamang maging alipin. Nagkakaroon lamang tayo ng value sa tuwing may trabaho tayo. Pero pag wala tayong trabaho, ano? Yung fixed income na inaasahan mo, wala na. O ano ng mga real value mo ngayon? Eh di zero, nagkaka-value lang tayo sa tuwing may trabaho tayo. Pero pag wala, zero, di ba? So, paano ngayon? Paano nga ba tamang pagkakalkula ng ating value? Doon nga ba talaga ang batayan? Kung anong klaseng trabaho meron tayo? Kung anong klaseng education meron tayo? Doon nga ba makikita yung real value natin? Ang sagot, hindi. Nasa talents, skills, gifts na binigay sa atin na naka-built-in sa atin. Yung sa kung anong kaya mong gawin ngayon. Wala sa kung anong klaseng certificate na hawak nyo ngayon. Bigyan ko kayo ng example. Si Alex Once. Ang students and clients ni Alex Once, business management, accountancy, doktora, engineer, bank employee, government employee, tapos ng business management, tapos ng accountancy. Alam niyo yun? Mga kung anong klase, may military, may US Navy, blah, 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 blah. Alam niyo yun? Lahat ng mga press college graduate, alam niyo, mga ganong klaseng students and clients ang meron kay Alex Once. Isipin nyo na lang, lahat ng certificate na yun, pagdating ngayon dito sa Poncio Pilatong Alex Once, ano nga bang education meron kay Alex Once? Nakatapos nga ba si Alex Once? Elementary, high school, college? May kung anong klaseng some kind of degree ba kung minaster si Alex Once? Ang totoo, wala. Totally wala. Kung meron man, pinaka-highest education na inabot ko, grade 5. Tamang no read, no write pa ako by that time.
Pero paano naman ako nakarating sa ganitong klaseng senaryo? Nagpaalipin ng mahabang panahon hanggang naging negosyante, hanggang sa naging investor sa stock market, hanggang sa naging day trader. Alam niyo yun? Hamak na alipin, nag-isip na makakuha ng malaking pera. Okay, natuto mag-negosyante. Ginamit ang talent skills gift na meron sa akin. And then after that, syempre, naging gadget technician ako, naging pro audio specialist ako, nagpa-buy and sell ako, ang business ko, direct selling. And then after that, nakikita ko, nagtatrabaho na ako habang ako'y may negosyo. Na kung saan yung negosyo ko kuno, kung kumikita, kuno ako ng malaki ang pera doon, pero at the same time, alipin ako ng kung sinong ponsipalatong employer. At alipin din ako ng sarili kong negosyo. So, anong ginawa ko? Eh di syempre, nag-value ako ng time. Nag-control ako ng emosyon. Tapos, meron sa buhay natin, meron isang pindutan sa buhay natin eh. Alam niyo kung anong klaseng pindutan yon? Yung reset button. Reset button para bumalik ulit tayo sa factory setting kung sino tayo noon. Parang ganon. Then after that, nirethink ko lahat ng mga bagay-bagay na ginawa ko, good or bad. Tapos nirecalibrate ko mga things na maaring wala sa align, wala sa hulog. Okay? Pinalyo ko ng maigi ang aking time. Nagbigay ako ng malaking pagpapahalaga sa aking oras, sa aking 24 hours a day. And then after that, ang aking emosyon, tinry ko, minaigi ko. Okay? I-align ko na maayos. Kaya too excited man ako or too worried sa kung anong klaseng bagay sa buong aspect ng buhay ko, ni-realign ko lahat yon. Pinatay ko lahat ng wrong mindset, speculation ng pag-iisip puso ko. Nagtiwala ko sa confidence, sa faith. At habang ginagawa ko ay siyempre, may isang tao o may isang bagay na lahat tayo ay ating kinakailangan kilalanin at katakutan. At yun ang ginawa ko. And so far, so good. Naging maganda ang naging resulta. Lalo-lalo na sinabayan ko ng pagiging totoong positibong tao lamang ang aking ginawa mga panahon na yun. So far, so good. Maganda ang kinalabasan. Ngayon, usually, ganito ang buhay natin eh. Okay? Tambay tayo, education, after certificate, pagiging employee. Tapos, syempre, hindi tayo makakuha ng malaking pera, gagawa tayo ng sideline or rocket, and then after that, magninegosyo na tayo straight sa negosyo. Tapos, maging investor at magre-retire at para makuha itong posisyon na to. Financial freedom. Paano mangyayari yon? Paano mangyayari mga bagay na yan? Do you think ganun lang kadali yon? It takes a lot of time and effort and energy at pagiging real positive person para mangyari yung ganitong klaseng posisyon. O kahit man lang itong posisyon na to at ito at ito. Paano mangyayari yon? You, me, we, us, pag-start dito sa may nagsisilbing racetrack. Okay? Dito tayo mag-uumpisa. We will be making tons of mistakes and failure para ma-obtain natin ang pagiging wagi. Okay? So usually, para maging wagi tayo, hindi lang sa kung anong klaseng kakayahan ng kung sinong ponsipilatong tao tayo babase. Kasi meron tayong life scale. Meron tayong timbangan ng buhay. Kung halimbawa naghahari sa ating isip ay pera, material, drugs, sex, gambling, bad habits, ganito magiging life scale natin, which is mali. Dapat magkaroon tayo ng some kind of blood triangle. Dapat itong tao at saka itong mga bagay na to, nakadiretso lang dapat yan. Nakadiretso lang dapat yan. Tapos dito, meron dito dapat nakalagay. 3 letra. Anong klaseng 3 letra yon? Na kung saan dito sa life scale na ito na tinuturo ko, in majority, ganyan tayo. Merong question mark dyan. In majority, ganitong klaseng life scale ang timbangan na ginagawa ng tao, which is mali. Anong klaseng 3 letra dapat meron dito? Di yung G-O-D, which is God. Okay, Panginoon. So, dapat meron tayo noon. Hindi tayo basta mapapabuti without His guidance. Okay? Hindi dapat maghahari sa ating isip, puso, kaisipan, katawan, emotionally, physically, okay, spiritually, ang pera, material, drugs, sex, gambling, at bad habits. Dapat yan naka-maintain yung pera at material at yung sarili natin bilang tao at naka-align itong dito sa gitna, which is gagawa tayo ng love triangle. Dito yung tao, dito yung pera, material, at naandito yung God. As long as wala tayo na, hindi tayo basta mapapabuti sa buhay. O, tandaan niyo yun.
Hindi tayo basta mapapabuti sa ating buhay kung wala nun. Kahit gaano pa kagwapo, ka-sexy ang certificate na inabot ninyo, kahit gaano kayo katalino kuno sa mga pinaggagawa ninyo, kung wala kayong guidance nun, pwede pa rin kayong mag-fail at any moment. Pwede pa rin kayong mag-fail at any moment. At isa na rin ako doon. Pwede ako mag-fail at any moment. Lahat ng whatever shit na meron sa akin, pwedeng pawiin. Bakit kamo? Kasi lahat ng bagay na meron sa atin, sa tao, lahat ay pahiram. We can never hold to everything. Diba? We can never hold everything sa buhay natin. Hindi tayo ganun ka-powerful na tao para ma-hold natin ang lahat. Katulad ng oras, kaya mo bang i-hold yung oras? Hindi mo ma-hold ang oras. Kaya mo bang kontrolin ng kaisipan at puso ng isang tao? Lalo na kung hindi ka namang well-educated person na para sundan, para idulihin. Hindi lahat ng tao nakakagawa ng ganun. Pero may mga ilang tao nakakagawa ng ganun. Like tulad ng mga financial advisors, mga motivational speakers, sila ang maaari makahawak at medyo makakontrol ng inyong kaisipan at puso sa pamagitan ng financial education, time and emotion management, tamang thoughts and visions in life. Sila ang magkocontrol ng inyong kaisipan at kilos physically para maging tulad nilang professional. Na kung saan yung mga professional na yon ay kanilang nakakamtan yung ganitong klaseng posisyon. Na kung saan yung mga professional na yon walang life skill na ganito, kundi yung life skill nila ay diretso, hindi ganyan. So usually in majority, ang mga tao, yung SSS Pag-ibig, hindi pa nga nila alam ang real benefits ng SSS Pag-ibig, PhilHealth, whatever shit of government institute na yan. Makikita natin ang SSS contribution computation na table nila. Pinaka-maximum na contribution ay nasa like magkano ba 'yon? Okay, 1,790 pinaka-maximum contribution. Ang tanong ng mga tao, ano pa magandang contribution sa SSS? Yung minimum contribution o yung pinaka-maximum contribution? Well, ito ang sagot. Mas maganda mag-contribute kahit minimum lang. Huwag kayong mag-i-invest ng pinaka-maximum contribution. Bakit? Kasi sa edad 65 ninyo, sa kahit anong klaseng contribution inilagay nyo dyan, sa loob ng ika-65 ninyo, ang monthly pension nyo lang ay up to 10,000 pesos maximum. As in, totally, hanggang sa madedo kayo, 10,000 pesos lang ang inyong magiging monthly pension. Tingnan nyo to Sabihin na natin kunwari, 150 per month ang contribution. Tapos, is either voluntary or directly kayong nagko-contribute by employer. Usually, by employer, sasabihin natin 150 sa iyo, tapos 150 sa employer on your behalf. Maaring gano'n. Pero talaga na lang natin kunwari, ganito. 150 per month, per year, 1,800 lang yon na investment sa SSS. Tapos sa loob ng ika-10 years na kung saan 10 years ang contribution kinakailangan para makakuha ng pension sa edad ika-65 sa retirement days ninyo. So totally, sa loob ng 10 years, sa 150 per month, ang totally, sa loob ng 10 years, ang investment nyo sa SSS ay 18,000 pesos lamang. And then after that, halimbawa, ganito mangyayari. Instant tigok, instant 20,000 pang libing. Tapos ngayon yun, underage na 21 years old by pension after kang nadedo. And then after that, syempre sa SSS, ang mga benefits nito, kuno, funeral, death, bigla ang pagkamatayan, sickness, maternity leave, disability, healthcare, loan, at retirement, kuno. Okay? Kahit anong klaseng investment ang gawin nyo dito. Katulad niya, kung maglalagay ka ng maximum contribution ng 1,790 per month, that's gonna be 21,480 sa loob ng isang taon, investment mo sa SSS. Sa loob ng 10 taon na kung saan maximum contribution sa SSS para makuha ka ng pension,
214,800 pesos ang total maximum investment mo sa SSS. And ano mangyayari? Minimum contribution at maximum contribution, the same set of benefits makukuha. 10,000 monthly contribution hanggang sa madedo ka. Tapos yung sinasabing promise and benefits, ayun nga, funeral, biglang pagkamatayan, pagkakasakit, maternity, disability, healthcare kuno, saka yung salary loan, tapos retirement kuno, gato ganyan. Pero, meron ka nga pa talaga malaking pera rito. At saka isa pa, kailan pa yun? Sa edad, 65 mo pa. Kahit maglagay ng 1,790 sa loob na isang taon, sa loob na 10 taon, 214K lang ang iyong pera, ang investment. And then after that, isipin nyo to. Ang Pilipinas ay parang, kumbaga parang siyang mundo ng mga cowboy. Ano ba kaya ganito yan? Sa Pilipinas, everything goes. So, ibig sabihin, kahit ano pwede mangyari. Sa Pilipinas, patay pwedeng makaboto. Nakikets nyo? Kahit patay, nakakaboto. So, ibig sabihin, ano sumatotal nun kung magbabalyo tayo ng time? Sumatotal, kung patay pala ay nakakaboto sa Pilipinas, so ibig sabihin, may pwedeng internally or externally magnanakaw ng pera natin sa SSS. Nakikets nyo? Bumabagsak tayo sa monopoly game ng SSS. Tapos recently yan, sabi niya, i-overdrive niya, i-overhaul ang SSS system na kung saan may 1,000 to 2,000 additional benefits. Dagdag sa ating benepisyo bilang as pensioner. May additional 1,000 to 2,000 pesos na additional. Pero anong nangyari? Hindi agad nakuha yung 2,000 na promise ng government. Okay? Hindi agad nakuha yon. Ngayon, kung kakalkulahin natin yung additional 1,000 to 2,000, 1,000 pesos na additional pension, sa loob ng 10 years, may additional 120K. Kung ano pa 2,000 ang binigay ng government, may additional 240K na magiging pera. Pero alam niyo ba mangyayari? The more na nagkaroon ng ganyang klaseng improvement puno sa pension na yan, the more na malaki ang magiging contribution. I guess niya, kung bibigyan kayo kunwari ng malaki, pero kakamigan din kayo ng malaki. Sa madaling salita, sa ibig ko lang sabihin, mag-invest na lang tayo mismo sa stock market bilang isang totoong investor. Gamitin yung ASSPCA. Ano yun? ASSPCA, Alex Ponce's Systematic Strategic Peso Cost Averaging. Okay, gamitin nyo yung offer ni Boss Sanchez. Yung TRC na kung saan walang pinapaka sa katuparan doon kundi yung mag-peso cost averaging. Okay? Mas maganda yon. Ang Pag-ibig at saka SSS, isa sa mga kulelat na paglalagyan natin ng pera, paglalagakan ng ating pera, pinakakulelat. Tapos yung pinakapangtangang paglalagakan ng pera, alam nyo kung ano? Yung bangko. Huwag tayo magsasave ng pera sa bangko. Kahit sino po yung motivational speaker, financial advisor, kilala man o hindi, may certificate man o hindi, iisa lang ang sasampan sa kaisipan at puso ninyo. Huwag mag-i-invest sa bangko as money saver. Wala kayong pera doon. Hindi kayo yayaman doon. At hindi rin kayo yayaman sa pagiging empleyado lamang. Pero yayaman kayo sa pagiging negosyante at investor. Ano ang idea at benefits dito sa atin? PhilHealth, Pag-ibig, Sun Life, alam niyo yun, mga ganon. Na kung saan, nandito pa yung Sun Life. Uy, Sun Life, pakanto naman kayo sa akin. Ina-advertise ko kayo. Pakanto naman kayo, kahit konti man lang. Okay, yung PhilHealth, meron lamang limitadong coverage diyan. Hindi nyo makukuha yung totally 100 coverage. Maaring ang kasabihin o ibibigay lang sa iyo na serbisyo ng PhilHealth. Pwede ka sa ganito, pwede ka sa ganyan. Pero hindi ka pwede sa ganito, hindi ka pwede sa ganyan. Pwede ganitong klaseng procedure, pwedeng ganitong klaseng procedure. May ganito ka lang klaseng discount at wala kang discount sa ganito. Pero pag ito in-avail mo, may konting discount ka. Mga ganon.
Kaya ang PhilHealth ay limitado lamang na health insurance. Limitado lamang ang health coverage. Ang pag-ibig naman ay pagpapahalaga sa inyong pera. Okay? Ang pag-ibig ay pagbibigay, pagpapahalaga sa inyong pera. Example, okay? Ang pag-ibig kasi ay parang co-op na kung saan nagbibigay siya ng interest. Mag-invest ka ng pera sa co-op, okay, tapos ngayon yung co-op naman, palalawakin niya yung pera sa pamamagitan sa pag-invest niya sa mutual fund, stock market, pautang sa another co-op members o sa banko, corporation, blah blah, kung sino negosante. Paikutin nila ang pera tapos bibigyan ka ng interest. So yung pag-ibig, parang gano'n lang din yun. Gano'n lang din ang ginagawa nila. Pinapaikot nila ang pera ng mga members. Okay? So, may mga benefits yung pag-ibig na kung saan, syempre, para malaman nyo kung ano mga benefits ng pag-ibig, eh, magpunta kayo sa pag-ibig na kung saan pwedeng salary loan, pwedeng kung ano, di ba? Pwedeng pang tuition, pwedeng salary loan, pwedeng panggawa pang ano ng bahay, o pang negosyo, basta pwede kayong pahiramin ng pera at kung ano na pa. Para malaman nyo mga offers nyo, edi magpunta kayo sa website ng pag-ibig o kaya magpunta kayo sa mga offices ng pag-ibig. At saka magpunta rin na kayo sa mga offices ng PhilHealth para malaman nyo ang inyong karapatan at inyong mga benefits na dapat makuha sa kung anong klaseng amount na ini-invest nyo dyan. Bibigyan ko kayo ng idea sa pag-ibig. Kapag nag-invest kayo sa bangko, kunyari 500,000 pesos, mag-invest kayo sa time deposit, magkano lang ang magiging pera nyo per year. Kagaguhan lang mag-invest ng perang 500,000 patas sa time deposit. At lalo-lalo na, katangahan din na mag-invest o mag-impok pa ng pera doon sa bangko bilang as savings. Alam niyo anong nangyari? Yumayaman ang bangko kada half second, 1 second, 1 minute, ilang oras, ilang araw nang dahil sa mga tangang depositors. Hindi nyo naiintindihan, lahat ng pera nilalagay nyo sa bangko bilang as savings at time deposit. Anak na po siya. Nilalagay nila ito sa mutual fund, stock market, pinapautang sa corporation and brokers, tapos pinapautang yan sa credit card, sa mga credit line, pinapautang sa home loan, car loan, pinapautang sa mga another tangang depositors ng bangko. Gets nyo? Kaya nga sinasabi nga namin ng mga financial advisor, wag mag-i-invest sa bangko bilang meron kayong savings doon. Wag. Invest nyo ang pera nyo sa stock market mismo, doing peso cost averaging. Wag pagiging day trader, kundi pagiging totoong investor, doon nyo i-invest sa stock market. Hindi nyo naintindihan stock market, mag-invest muna kayo sa education about stock market bago kayo pumasok doon. Okay? So ngayon, sabihin natin, ito, ang isa sa mga real benefits ng pag-ibig, bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa loob ng 10 taon, kahit maglagay ka ng isang katutak na pera bilang saver, money saver sa bangko, wala kayong mapapala doon, wala kayong future doon. Okay? Pero kung ilalagay yung pera nyo sa business at stock market, may mapapala kayo. Pero sa pag-ibig, ganito naman. Kapag naglagay kayo ng pera dito, okay, sa tuwing nadadaan kayo ng emosyon, like yung emosyon, ano yung emosyon na yun? 4 na letra. Anong 4 na letra? A-S-L-E. Sale. Kapag may on sale, nadaan kayo ng emosyon, tira agad kayo ng pera sa bangko ninyo, sa credit card ninyo, sa whatever, alam niyo yun, tira kayo agad ng pera. Ngayon, kung halimbawa, yung pera niyo, inimpok niyo sa pag-ibig, okay, sa tuwing natadaan kayo ng emosyon, uy, tangina ka, asawad mo lang, tangina yan, pahigop ka naman na mainit na sabaw dyan. Alam mo yun? Ngayon, tapos gagali mo lang sa ibang bansa. Nakalabuta, painom ka naman, tapos ikaw naman tanga, magpapainom ka na parang kay painumin mo. Basta mga ganong klaseng emosyon. Ngayon, kung nilagay mo sa pag-ibig yung pera mo, do you think makukuha mo agad yung pera? Sa bangko, halos kapitbahay mo yung ATM machine. Halos kapitbahay mo rin ang mga bangko. Kalat-kalat yung Metrobank, BDO, BPI na halos kapitbahay mo. Lalo na kung nakatira ka sa mga financial district o sa may mga kondo ka pa, mga ganon. Maari sa baba lang ng bahay mo, sa lobby. Okay? Sa tirahan mo sa kondo o sa kung ano mga high-rise building na. Sa ano pa lang. Okay? Sa baba pa lang, sa pinaka-lobby pa lang, sa front desk pa lang. May ATM machine na yun, kapitbahay mo lang. Ngayon sa pag-ibig, bago mo makuha ang pera doon,
Bakit? Yung pag-ibig, kapitbahay mo ba yan? Saan ba nakukuha yung pag-ibig? Saan ba napupuntahan yan? Usually, magta-travel ka pa. And then after that, para makakuha ng pera, syempre, una, travel ka muna. Tapos ngayon, mag-fill up ka ng kung anong klaseng phone para makakuha ng pera mo. Yung pera mo, uutangin mo pa. Tapos maghihintay ka ng process. Okay, ipaprocess at maghihintay ka ng result. Kailan pa yun? Kung hinahabol mo nga, yung emotion mo na keso, on sale ngayon mura na lang to, mahal. At saka gusto ko na magkaroon ng iPhone, ng iPad Pro. Gusto ko na makabili ng motor. Gusto ko na makabili ng gato, ng ganyan. Kahit anong klaseng emosyon papagdaanan nyo, hindi nyo basta agad magagalaw ang pera. Alam yung bakit? Kaya nga tinawag na pag-ibig Okay? Mag-iipon kayo ng pera dito, tapos yung pag-ibig, pakakahalagan niya yung pera ninyo. Kasi yung pag-ibig, may pag-ibig sa inyo at may pag-ibig sa inyong kaperahan na pambili nyo ng future. Guys, yun na. Sabihin na natin, sa pagiging empleyado, kunyari, pinakatangang diskarte na sa pagiging empleyado kung bakit tayo hindi nagiging wagi sa pagiging empleyado. Sabihin na natin, masyado na tayong naging tanga. Okay? Gastador na sa pera, gastador pa sa panahon. Okay? Tapos hindi pa natin masyado makontrol ang ating emosyon. Ipagpalagay na lang natin ganito. Naging gastador ka sa loob ng 10 years na pagiging alipin. Pero may point sa may buhay mo na yon, may point sa buhay mo, nag-i-invest ka. Responsibly at religiously, nag-i-invest ka ng 5,000 a month sa pag-ibig. Okay? Sa loob ng 10 years, ang magiging pera mo doon ay 600,000 pesos. Okay? Monthly, 5,000 times 12 months, magiging 60,000 ang invest mo sa pag-ibig. I-times mo ng 10 years yun, meron kang 600,000 pesos. Plus, sabihin na lang natin, okay, 30% lang ang magiging interest ng ika-10 years mo na investment sa pag-ibig na 5,000 per month. Ang magiging pera mo ngayon, 720,000 pesos sa loob ng 10 years sa kada 5,000 per month na ini-invest mo sa loob ng 10 years. Kahit winaldas mo lahat ng iyong kinita, pero naglalagay ka responsibly at religiously ng 5,000 a month sa pag-ibig, may pera ka pa kahit papano. Kesa naman naubos ang panahon mo sa pagiging OFW o anong klaseng trabaho ninyo, tapos winaldas nyo lang. Ano naman, kung winaldas nyo lahat, pero at least may some kind of point sa buhay nyo sa pagiging empleyado, nagsisave kayo at least 5,000 sa pag-ibig, may pera kayo. I-versus mo ngayon sa pag-ibig, i-versus mo ngayon dito sa may SSL, magkano pera mo dyan? 10,000 a month. Sa edad 65 mo pa. Di ba? So sa SSS, mag-invest lang tayo ng minimum. Okay? Sa SSS, basic lamang yan ng paglalagakan ng ating pera. Tapos pag-ibig, medyo konti, level up sa SSS. Pinaka-importante, mag-avail tayo ng it's either traditional health insurance o term insurance. Mag-consult sa mga financial advisors, bank, institute, katulad nito nga, ng Sun Life. Ay, naka naman talaga, Sun Life. Masyado ka naman maswerte. Pakantong ka naman sa akin. Message mo ako dito privately at bibigay ko sa information ko kung paano mo ako mabibigyan ng pakanton. At lalo na itong PhilHealth na ito sa pag-ibig ko, ina-advertise ko kayo. Joke lang. Baka naman isipin mo, Sun Life, nag-a-assume talaga ako, di ba? Baka iniisip mo, naghahaglap naman talaga ako ng pakanton. Okay, pero kasi ibig sabihin, limitado lang na coverage, health coverage na makukuha sa PhilHealth. So, maganda pa rin kung tutusin, it's either kung mag-voluntary o directly kayong invest sa PhilHealth or kumuha kayo ng traditional health insurance o term insurance na nababagay sa inyo. Bigyan ko ng example. Kunyari, traditional insurance, 5,000 a month lang, covered na buong pamilya mo. Tapos, worth 10 million coverage. Pwede sa ganito, pwede sa ganyan, na operation, pwede sa ganito, pwede sa ganyan, na mga facilities, mga ganon. 5,000 lang a month, okay, buong pamilya kunwari ay covered na at 10 million ang coverage. 10 million coverage, buong pamilya, 5,000 a month lang. Yun, yung mga traditional insurance, na maaari, kunyari, meron silang plan na, okay, 3 years plan, 5,000 a month, 3 years na plano, 5,000 a month, pero 10 million ang iyong coverage, halimbawa, ganun.
Meron naman term insurance. Term insurance, sasabihin, pwede ka sa ganitong klaseng facility, pwede ka sa ganitong klaseng operation. Hindi ka pwede sa ganitong klaseng operation at hindi ka rin pwedeng sa ganitong klaseng facilities o hospital, blah, blah, blah. Dapat accredited sa ano namin, sa kumpanya namin, blah, blah, blah. Ganyan term insurance. Diba? Kunyari, term insurance, okay, ang coverage lang sa term insurance, kapag nagkaroon ka ng sakit ng ganito, ay pwede. Pag nagkaroon ka ng sakit ng ganyan, ay hindi pwede. O di siyempre, kinakailangan para malaman ninyo kung anong klaseng term insurance ang kukunin nyo, magkonsulta muna kayo sa doktor. Magpa-general check-up para malaman nyo kung nasa yung very extensive o intensive na health issue ninyo na kung saan iyon ang kukunin nyo ngayon na term insurance. Kunyari, may problema kayo sa puso, may problema kayo sa geto ganyan, bababada, o di yan ang kukunin nyo sa term insurance. At ganun din kukunin nyo maaari doon sa may traditional health insurance. Kaya maya, kumuha kayo traditional health insurance, kumuha kayo ng term insurance, pero po siya, lahat naman ng coverage nila doon, hindi coverage, hindi naka-cover doon sa kung anong klase whatever, kumakarag na internal and external organ ninyo. O, di ba? Mga ganun. Mag-value tayo ng time. Gamit tayo ng pinakamatindi at matalinong common sense and decision making sa mga sinasabi ko rito. Okay? So ngayon, yung PhilHealth ay basic lamang na health insurance na kukunin ninyo. Kumbaga, parang ano yan, first aid, paunang lunas sa inyong health issue. Tapos yung SSS at saka pag-ibig, isa sa mga kulelat na paglalagyan nyo ng pera. Kung ibig sabihin na naman uli sa first aid ay paunang lunas lamang yan sa ating kaperahan. Yung SSS at pag-ibig. Ngayon, saan natin ilalagay yung pera natin? E di syempre, matuto tayong kilalanin ang ating sarili. Alamin ng talents, skills, gift para maging negosyante, maging investor. Para yun ang gagamitin nating kapital pagpapayaman ng ating mga sarili. Okay? Usually, dapat alamin natin kung ano nga ba ang purpose natin. Okay, bibigyan ko kayo ng example. Yung computer, ano purpose niyan? Ang purpose niyan para makipag-communicate sa ibang tao, para makipag-socialize, para i-advertise mga sarili mo sa online, para to do things sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral, at kung ano pa. Yun ang mga use ng computer. Ano use ng ballpen? Ano use ng pambura? Di ba? Ang use ng ballpen ay panulat. Ang use ng eraser ay pambura. Ngayon, ang tanong, kayo, yung sarili nyo, ano pa ang purpose ninyo? Magiging negosyante nga ba kayo? Magiging stock day trader nga ba kayo? Stock investor, graphic artist, technician, architect, engineer, lawyer, anchor, doktora, IT, game tester, motivational speaker, preacher, mga ngaral, o isang pare. Saan kayo doon? Kilalanin niyo yung sarili nyo. Tapos ngayon, ano nga ba meron sa iyo na may value? Ano nga ba meron sa inyo? So, doon na kayo babagsak yung talents, skills, gift na dapat kilalanin niyo yung sarili nyo para malaman nyo yung talents, skills, gift. Tapos, i-enhance, improve nyo ito at i-exercise para sa inyong ikakaunlad. Tapos, ano nga ba first instinct mo sa buhay? Ano pa first instinct mo sa buhay? Ang first instinct mo sa buhay, yumaman eh. Magkaroon ng bahay lupa na may elevator at may flyover sa loob. Mga gano'n, di ba? Gano'ng klaseng, gusto mo, yung paa mo, yung dalawang paa mo, makatungtong hindi na sa lupa ng Pilipinas, kundi lupa ng Amerika, ng Euro, ng Italy, ng Japan, di ba? Mga gano'n, mga Singapore, Australia, New Zealand, mga gano'n, di ba? Gusto natin maging financially free tayo. Kasi gusto natin maging boss. Kaya ito ganyan, blah, blah, blah. Di ba? Maging boss sa sarili natin, blah, blah, mga gano'n. Ngayon, isipin naman natin, tama nga ba ang ating pagpapangarap? Isipin natin, mayroong pagpapangarap na tama at mayroon din pagpapangarap na mali. Katulad dyan, sasabihin ko na nga, meron tao sasabihin, i-motivate kayo. Tumingin ka sa taas sa langit. Kung gaano kataas ang langit na yan, ganyan din dapat kalayo, kalawak ang iyong pangarap. Ibig sabihin, kapag tumingin ka sa langit, ay parang walang katapusan, di ba? Parang geto ganyan, blah, blah. Pero doon pa lang sa my point, tumingin ka sa langit, kung gaano kataas yan, ganyan dapat kakalaki mangarap. Kaya ako magsasabi sa inyo, ganito, kung mangangarap lang din naman kayo, huwag naman kayo magtitipid. Kaya na yan, sagad-sagarin nyo na. Lakihan nyo naman. Gaano kalaki? Pag nangarap kayo, walang threshold, walang hangganan, walang kamatayan. Ganong klaseng pagpapangarap. Nangangarap ko hanggang sa langit lang.
Mangangarap ka ng ghetto klaseng amount lang. Mangarap ka na yung pinakamalaki. Magtitipid ka pa. Titipid ka pa eh. Hindi namang masama mangarap. Diba? Libre lagi yan. Taas pa, the more nangangarap ka, the more na minamaigi mo sa isip, puso mo yun, sa katawan mo, physically, emotionally, spiritually. The more na ginagawa mo, the more na mapapalapit ka sa pangarap mo. Lalo na kung dadaanin mo sasamahan mo pa ng pagiging true toong positibong tao, dadaanin mo sa pinakamas maganda, pinakamatindi, matalinong common sense decision making, pinakamagaling, pinakamatalinong pag-control ng emosyon, kaya too excited o too worried ka, pagiging totoong positibo, lahat ng pangarap mo pwede mangyari. Walang imposible, lalo-lalo na kung meron kang guidance mula sa Diyos. I guess yan. Okay. Ngayon, tama nga ba paggastos ng iyong panahon? Ano ba sinasabi ni Alex Sonce? Ano nga ba ang bukang bibig naming lahat ng mga financial advisor, motivational speaker, lalo na si Alex Sonce? Mag-value ng time is when wisely ng ating 24 hours a day at mag-control ng emosyon kaya too excited man tayo or too worried at pagiging positibong tao lamang ang ating gagawin at huwag maging isang negatibo at loser na tao. Maging waging tao at huwag maging talunan na tao. Naikes nyo? So, gamit tayo ng pinakamatindi at matalinong common sense at decision making sa mga sinasabi ko at huwag naman tayo masyado maging negatibong tao. Magiging positive lamang ang ating gagawin no matter what. Ating paningin, pandinig, pakiramdam, ating kilos, ating thinking, panay positive lamang dapat ang isipin. Okay? Tama nga ba? Pag-analyze ng future mo after na ma-graduate ka. Anong klaseng future pa ang na-analyze mo o na-vision mo after education? Usually nga, wala nangyayari sa atin dun eh. Hindi tayo papasok sa school para lang makahanap ng magandang trabaho na may malaking paycheck. Papasok tayo sa school para matutunan natin yung kung anong klaseng course na yun na kung saan after graduation, gagamitin nyo yung information na yun. Kumbaga, parang nagsilbing ninakaw nyo yung information sa school at gagamitin nyo para sa sarili yung interest na para ikaunlad ninyo. Paano? Gagamitin yung idea na natutunan nyo sa school pang tayo ng negosyo. Hindi nyo gagamitin yun para makahanap ng magandang trabaho na may malaking paycheck. Mali yun. Gagamitin nyo yung information na natutunan sa school para magtayo ng hindi lang isang negosyo, kundi magtayo ng isang kumpanya. Ganon. Yan dapat mangarap. Okay. Kinuha mong kurso, gano'n ka ka-sure? At which is, yun nga yun, di ba? Isipin natin na maigi. Okay. Paano ka nakakasiguro na mapapabuti ka after graduation? Kung ito pala sa my point, ano ba ang purpose mo? Ano nga ba meron sa iyo na may value? Kung lahat yun, hindi mo naintindihan, wala. Hindi mo masasagot ng tama yun. Kung paano ka nakakasiguro na mapapabuti ka after graduation. Di ba? Makikinig ka ba sa sabi ng iba imbis sa what your heart's desire? Ang ibig sabihin nun, dapat ka nga ba makinig sa sinabi ng kung sinong Poncio Pilato? Ang pinaka-the best niyan, ganito. Hindi nyo kinakailangan ng kung sinong motivational speakers like tulad ng Poncio Pilatong Alex Sonce para lang mapaigi kayo. Kasi ang kinakailangan ninyo ay matinding disiplina upang maging organized, upang ma-motivate nyo ang sarili nyo sa pagbabago. Kung gagamit tayo ng tamang common sense decision making at kung tayo nagbavalue ng time, may isip nyo na kung gusto natin ng pagbabago, lagyan natin ng oras yung pagbabago upang yung pagbabago magkaroon din ng match time sa ating ikakabago. Guess nyo? Kahit di ka ganda, kahit hindi ka kagandahan o kagwapo, kaseksyan na tao, tulad ng isang iniidolo mong tao, ang sarili mo ay higit-higit pa para maging wagi. Mag-value ka lamang ng time, mag-control ng emosyon kaya too excited or too worried ka man. Huwag mawawalan ng pag-asa. Okay? So ngayon, paano yan? Paano ngayon yan? Sinasabi mo, Alex Sonce, hindi, pangit naman yung SSS, PhilHealth, Pag-ibig, blah, 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 lalo ng bangko, magiging tangang, bobong investor lang ako sa bangko. Saan ako papasok?
sa stock market. Nakita ko yung ano mo, gusto ko nang matuto ng stock market, blah, blah, gusto ko maging day trader tulad mo, blah, blah. Ako magsasabi sa inyo, hindi ako napabuti ng dahil sa pagiging day trader. Hindi ako napabuti na kesyo mukha akong maunlad, mukha akong mayaman, blah, blah, hindi sa ganun. Hindi sa pagiging day trader, ako magsasabi sa inyo, maling thinking yung iniisip ninyo. Napabuti ang mga taong tulad ko nang dahil sa pag-value ng time, control ng emosyon, tamang pagpapangarap, tamang paghahangad, tamang prayers, tamang pag-create ng constructive goal na may target and purpose, tamang pananaw sa buhay, sa anong klaseng buhay nga ba ang gusto ko. Napabuti ang mga taong tulad ko nang dahil sa pinatay ko na sa isipan ang may malaking pera at maliit na pera, mayaman at mahirap na bansa, may mayaman at mahirap na tao. Pinatay ko na sa isipan ko yan. Okay? Napapabuti ang mga taong tulad namin, ng mga professional, whatever, mga motivational speaker, financial advisor, nang dahil sa nagkaroon kami ng hobby, okay? Nagkaroon kami ng habit na mamulot ng 25 cents sa kanto o sa karsada, okay? Maramdaman, i-feel ang bawat amount na nakalagay sa aming bulsa at pitaka. Like yung 50 pesos, 20 pesos, 10 piso, 5 piso, 25. Natutunan namin i-feel yan sa aming mga palad, okay? Palad, bulsa, pitaka. Kahit anong klaseng amount, kahit anong klaseng meron tayong pera, wag yung isipin wala kayong pera. Ang sasabihin nyo, may pera kayo. May pera kayo, wala kayong pera. Huwag ganun. Wala akong pera. Wag. Lagi sabihin, may pera kayo. May pera kayo. Huwag yung sasabihin, wala kayong pera. Damo yung sinasabi niyan, anak ng putya, talagang wala kayong pera. Yun talaga may isa sa katuparan sa isip at puso at sa kilos ninyo. Magiging desisyon nyo, yung pang walang pera. Ang ibig sabihin nyo, lahat ng thoughts and visions, action and execution nyo, kung panay pang mahirap na lang, ang mahirap din ang magiging resulta ng buhay ninyo. I guess yun na. Kaya ako sinasabi, huwag nyo sasabihin na wala kayong pera. Ang sabihin nyo, may pera kayo. Ang ibig sabihin naman sa patatal, maging positibo. Huwag naman maging negatibong tao. So, paano nga ba tayo mapapabuti? Tulad mo, Alex Once, blah, blah, o tulad na kung sinong Ponce Pilatong kilala, Pope Sanchez, Sikatan, Colaco, blah, blah, blah. Paano? Kapag pumasok kayo sa stock market, siyempre, bago kayo pumasok sa stock market, magdaan muna tayo sa formal at literal na financial education, time and emotion management. Okay? Pasok tayo muna sa financial education, time and emotion management. Magdaan tayo sa emotion and stress test sa time and emotion. Stress test sa time and emotion. Okay? Kilalanin ang ating sarili. Isaayos, i-realign, i-revision. Okay? I-revision ang sarili nyo. Tignan nyo yung bagong ikaw. See yourself as a new person. Diba? Meron tayong reset button sa ating buhay. Pindutin yun. Diba? Pindutin nyo yung reset button. Kung baka sa cellphone, magpa-factory setting tayo. Babaguhin natin ang ating pananaw. Hindi lang babaguhin. Kasi totally patay na. Kasi pag nireset mo, patay na yun. Huwag lang natin basta babaguhin. Patayin natin ang wrong thinking sa pera, material, pagkatrabaho, pagninegosyo, pagiging investor o whatever, pagpasok sa stock market. Patayin natin lahat ng wrong thinking natin na yun. Okay? To be successful in life, we must know ourselves. Accumulate much knowledge. Spend wisely your time. Kilalanin ang sarili. Kumulimbat ng malalaki at matatabang impormasyon, kaalaman, karunungan. Tapos, maigihin natin mag-value ng time. I-spend natin wisely ang ating 24 hours a day. Huwag maging gastador ng oras. Tapos ngayon yun, pagdating sa decision making, okay, yung pinakamatindi, pinakamalupit at matalino lamang na common sense in decision making ang gagawin natin. Walang espasyo ang pagiging tanga at bobo kung papasok lamang din kayo sa stock market, kay peso cost averaging man, kay long-term investor man kayo, o lalo na day trader. Wala dapat espasyo ang pagiging tanga at bobo. Okay? Kung wala kayong kakayahan, kapasidad, katangian na ganun, ay hindi para sa iyo.
hindi para sa inyo ang stock market during day trading. Hindi rin para sa inyo na kaysa mag-long-term investment kayo kung lahat na lang yata ay hindi nyo alam. So, para malaman yung mga bagay na pinapasok nyo, mag-invest muna sa knowledge. Mag-accumulate ng matataba, pinakamatatalino, pinaka-strong knowledge. Okay? Tapos siyempre, mag-control tayo ng emosyon. Excited man tayo or too worried, kontrolin natin emosyon. Bakit? Number 1 golden rules. Wag magpapadala sa emosyon kaya too excited man kayo or too worried. Kasi yan ang maaaring magpatalo sa inyo sa stock market. Kasi nga, ang stock market, lalo na stock day trading, ay very emotional. So, pinakamatindi at matalino lamang na common sense and decision making at ganun lamang din katindi, kalupit, katalino pag-control ng emosyon kaya too excited man kayo or too worried. Lalo-lalo na kung nagde-day trade kayo, anak ng pucha. Kada isang pindot ng karakter sa keyboard ay pwede nyong i-kapanalo o i-katalo. So ngayon, kung pagiging tanga at bobo nga abutin natin sa pagpasok sa stock market, tapos pumasok kayo doon ng basta-basta, hindi naman kayo nagtaan sa formal at literal na pag-aaral sa pagiging day trader, paano mangyayari ngayon yung pagiging profitable day trader? Paano mangyayari yung maisosustain nyo ang kitaan? Paano mangyayari yung continuous na kitaan bilang as profitable, sustainable day trader? Paano? Di ba? Mag-create tayo ng plano, way ahead of time, advance plan, yung game plan. Magkaroon tayo ng game plan sa stock market. Investor ka man, lalo na day trader, magkaroon tayo ng advance game plan. Paano pag nangyari to? Paano pa nangyari yan? Pag nanalo ka, pag natalo ka, ano maging gagawin mo? Ano ang fallback mo? Ganon. Mag-create tayo ng constructive game plan. May target and purpose. Pag nanalo ka, anong gagawin mo? Pag natalo ka, anong gagawin mo? Pag nanalo ka, anong purpose mo? Para saan to? Blah, 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 blah. Di ba nga ganon? Gamit tayo ng pinakamatindi at matalinong common sense decision making. Para saan nga ba ang stock market? Ano ba benefits nito para sa akin? Ano nga ba magagawa nito para sa akin? Paano nga ba tamang action and execution ko? So lahat ng action, execution, thinking, di ba? Lahat ng ating thoughts, vision, detection, prediction, projection, action, and execution, yung pinakamatindi at pinakamalupit lamang at yung pinakamatalino lamang ang gagamitin. Walang patanga-tanga, walang pabobo-bobo. Common sense. Common sense, basic logic. Sino nagwawagi, nagiging asensado, uunlad na tao sa pagiging tanga at bobo? Sa mga hindi nag-aral muna para mapabuti ang buhay. Dahil gets nyo? Kaya nga tayo pumapasok sa school para matuto tayo sa mga bagay-bagay. So, parang ganoon lang din yun. Pupunta kayo sa formal at literal na pag-aaral sa stock market, sa pagiging investor at day trader. Alamin nyo ng gusto, ng tunay, ng lubos. Ano nga ba ang pagiging investor at ano nga ba ang pagiging day trader? Okay? Kinakailangan natin ng tamang application, tamang implementation, tamang action and execution, tamang discipline. Tamang disiplina. Kinakailangan natin. Pag sinabi natin tamang disiplina, right amount of discipline, babagsak kayo ng usapan, tamang pag-control ng emosyon. Okay? Magplano tayo ahead of time, magkaroon tayo ng constructive game plan na may target and purpose. Yung pinaka-right amount of application, right amount of implementation, right amount of discipline, at right amount of action and execution, at saka just about enough time, effort, and energy para maisakatuparan natin ang pagiging wagi na investor at day trader sa stock market. Okay? Dapat magkaroon tayo ng target and purpose sa mga ginagawa natin. Patayin natin yung mga maling vision natin. Mga negativity, patayin natin yan. Patayin natin yung speculation. Okay? Hindi tayo basta mananasa sa mga ganyan. Okay? Maging positibo lamang at all costs. No matter what. Ang ibig sabihin, maging positibo tayo. Manalo, matalo, maging positibo pa rin tayo. At dapat, wag naman tayo masadong ready lang sa pagkapanalo. Ready rin tayo sa pagkatalo. Parang just in case
nangyari mga ganung klase senaryo, alam mo kung anong gagawin mo. Paano ka makakalusot sa pagka-ipit, pagkabaon, pagkatulog, para hindi tayo totally patalo. Sa stock market, hindi kayo matatalo at hindi kayo mananalo. Hindi kayo. Hindi kayo mananalo at lalong na hindi kayo matatalo kung hindi naman kayo takang magbebenta. Gets nyo? Hindi kayo mananalo at hindi rin kayo matatalo kung hindi naman kayo nagbebenta. Hindi kayo matatalo kung hindi naman kayo tangang magbebenta. Gets nyo? Okay? Think deep. Okay? Think deep. Think big na walang threshold. Okay? Katulad siya sabi ko kanina, mangarap lang tayo. Lakihan natin. Yung walang threshold. Yung walang hangganan. Kung gusto nyo pala, pinaka-powerful whatever shit na getong mangarap kayo na hindi lang basta malaki, hindi lang basta malalim, yung walang threshold. Kasi yun ang mas big time. Pag pumasok kayo sa stock market, ako magsasabi sa inyo, getong dapat pinakamaganda, pinaka-the best, pinaka-smartest, pinaka-clever na advice na masasabi sa inyo. Maging investor, imbes na maging day trader. Ang stock market ay para sa lahat, pero ang pagiging day trader ay hindi para sa lahat. Alam niyo kung bakit? Ganito. Pansinin ninyo at mag-obserba kayo. Warren Buffett, Robert Kiyosaki, Brother Paul Sanchez, Francisco Colaco, Chinky Tan, Marvin Germo, at kung sino-sino financial advisors na tulad nila, na tulad ko rin. Walang pinakasampal-sampal sa inyo kundi maging investor sa stock market. At pag pumasok tayo sa stock market, ay maging peso cost averager, which is the same shit lang ang ipapayo ko ngayon sa inyo. Kung papasok lamang din kayo sa stock market, okay, pumasok kayo sa stock market sa pagiging investor, huwag pagiging day trader. Alam nyo kung bakit? Ang stock market ay para sa lahat, pero ang pagiging day trader ay hindi para sa lahat. Kasi yung pagiging day trader ay ito'y isang profesyon na pinag-aaralan ng mahabang panahon. Pinag-aaksayan ito, pinagsusunugan ng malaking pera at mahabang panahon. Susunog lang ng hindi pera, susunog ng kilay. Kasama iyon sa nagsisilbing tuition fee ng isang profitable, sustainable, okay, na waging day trader. Kasama yon sa mga katulad kong tao. Malaking pera ang sinunog na initial lamang na tuition fee namin, pero ang talagang total na tuition fee namin, hindi lang yung malaking pera ang sinunog namin para matuto, kundi mahabang panahon, countless sleepless night, countless moments of stress, frustration, depression, desperation ang inabot namin. Yan ang mga naging tuition fee namin para matuto, para makarating sa position namin sa pagiging real, profitable, and sustainable day trader. Bakit? Lahat ba tayo pare-pares ang ating common sense and decision making sa buhay? Lahat ba tayo may ganyung kalawak at kalalim na kaalaman? Usually, majority nakarinig lang Nakarinig lang ng chismis tungkol sa stock market. Nakarinig lang, nakakita lang, nakapalaw lang sa YouTube, tuloy yung kay Alex Onse, YouTube, 1,000 pesos patas, pang tangang kita. Takbo agad tayo. Jump in agad tayo sa stock market. Tapos hindi naman kayo nag-avail ng formal at literal na pag-aaral tungkol sa stock market. Doon pa lang sa issue na kayo ay empleyado lamang, hindi nga kayo naging successful, tapos diretso kayo sa stock market, aasamin nyo, magiging day trader kayo, yayaman agad kayo. Gamit naman tayo ng common sense. Di ba? Gamit naman tayo ng common sense. Kahit basic decision making lang, kahit basic common sense, basic logic. Dapat naisip nyo, nagdaan kami sa literal process
na education tungkol sa stock market at hindi na sa stock market, kundi sa financial education, time and emotion management. Lalo-lalo na ang isang katulad namin ay mga nagdadaan sa pagiging negosyante rin. Katulad ko. Boss Sanchez, Singkitan, Kulayko, lahat yan. Nagdaan kami sa time and emotion management. Nagdaan kami sa pagiging negosyante. Nagdaan kami sa financial education para kami maging wagi. Lalo na sa mga posisyon namin na motivational speaker, financial advisor, stock advisor, entrepreneur, blah, blah, blah. Diba? I-guess nyo, kung papasukin nyo lamang din ang stock market, mag-avail kayo ng formal at literal na pag-aaral sa stock market. Mag-avail kayo nyon. Kesa akin man kayo mag-avail ng ganung klaseng karunungan or sa iba. Okay? Basta importante, mag-avail kayo. Hindi ko sinasabing i-avail nyo whatever offers, services, products ko, blah, blah, blah. Hindi sa ganun. Ang ibig ko sabihin, mag-avail. Kumilimbat ng karunungan tungkol sa stock market. Kay Alex Onse man o sa ibang tao. Marami na tayong pwedeng pagpuntahan ngayon. Marami tayong pwedeng lapitan. Mag-value tayo ng time para maintindihan nyo kung anong ibig ko sabihin. Okay? Ngayon, kung hindi para sa inyo ang pagiging day trader kasi nakagapos ang inyong oras at panahon sa pagiging empleyado, kung hindi nyo pala kayang kahit man ng peso cost averaging sa stock market, di mag-mutual fund kayo. Kumuha kayo ng mutual fund. Pero ako magsasabi sa inyo, ang mutual fund ay para lamang bangko. Pinapayaman nyo lang yung fund managers doon at hindi kayo yayaman. Magkano lang ang percentage nyo per year. Pero kung talagang sadyang clueless kayo sa stock market, day trader, o pagiging investor, talagang nararapat sa inyo, pumasok sa mga mutual funds. Sa mga kilalang mutual fund, paano kayo makakita ng mga kilalang mutual fund, mga legal talaga, mga legit. Ganito lang kasimple yun. Ganito lamang kasimple para malaman nyo kung saan kayo mag-a-avail ng teka, may mga message pala ako doon. Ganito lang yan, hanapin nyo yung Philippine, teka, lagyan natin, hanapin nyo yung mismong Philippine Stock Market, pse.com, pse.com.ph. Okay, pupunta kayo sa pse.com.ph. Pupunta kayo sa mismong official Philippine Stock Exchange na website. Tapos pupunta ka ngayon dito sa trading participants. Okay? Tapos hanap tayo ng online brokers para mahagilap natin yung yung mga para mahagilap natin yung mismo mga online brokers sa Pilipinas kapag papasok kayo sa stock market. Okay? Para makita niyo naman mga mutual fund, alam ko meron dito, nakalimutan ko na kung saan products and services. Okay, alam ko, exchange traded funds. Alam ko, meron dito, nakalimutan ko na kung nasaan. Basta, usually, para malaman nyo ang legit at legal na mutual funds, pumunta kayo dito sa PSE na website. At para malaman nyo rin mga official at legal na online stock broker, punta kayo dito sa PSE. Katulad dyan, may TIMSA, may PhilStock, may, di ba? Ako, ang choices ko dito, kung tutusin, choices ko dito, number 1, COL. Pangalawa, yung TIMSAM. Pangatlo, PhilStock. At yung, yun lang. Kasi yung iba, hindi ko masyado na double check at mas magandang pa nga talaga ay number 1, COL. Pangalawa, yung PhilStock. Pangatlo, TIMSAM. Yan ang mga pipiliin nyo. Pero, balik ulit tayo dito. Okay, kasi ibig ko sabihin dito, wag na wag kayong papasok sa kung anong klaseng mundo tungkol sa pinansyal nang hindi nyo naman naiintindihan. Wag na wag papasok sa kahit anong klaseng negosyo at investment nang hindi nyo naman lubos na uunawaan at tunay na naiintindihan. Katulad ko, ang Alex Onse Business Management Consultancy. Okay? Meron akong one-on-one training in person. At meron din akong mga seminars. At meron din akong webinar na pinapayaran. At meron din akong mga e-books na pinapayaran. Kada isang e-books ko ay worth 5,000 per copy. Tapos kada isang one-on-one training ko in person ay naglalaro sa 10,000 kada isang ulo. At yung online ko naglalaro sa 15,000 kada isang ulo. At yung seminar ko naglalaro sa 5,000 per ulo. At yun nga yung e-book so ay naglalaro sa loob ng 5,000 per copy.
May kung ano pa akong ginagawa, alam mo yun? Ngayon, hindi nyo kinakailangan i-avail whatever offers, services, and products ko nang hindi nyo naman ito lubos naiintindihan at tunay na naunawaan. Kahit may pambili kayo ng kung whatever set na knowledge na pwede kong i-share sa inyo, it doesn't matter as long as na alam ko, as long as nakikita ko na clueless kayo sa kung anong ginagawa ninyo. As long as na parang nakikita ko kayo na parang hindi nyo naman naiintindihan kung bakit kayo nag-a-avail ng whatever offers, services, and product ko, mas mamatamisin kung wag na lang kayo maging estudyante ko. Kesa naman i-avail nyo ko sa whatever amount tapos sasakit lang ang ulo ko. Mag-uubos lang ako ng time. Ayoko masayang ang inyong kapirahan at lalo-lalo na ang oras nyo at lalo-lalo na oras ko. Hindi nyo totally kinakalang i-avail ang aking offers, services, and product. Lahat ng aking training, seminar, mga one-on-one training, webinar ko, blah, 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 mga ebook ko, hindi nyo totally kinakalang i-avail yan. Kung hindi nyo naman totally ito nauunawaan, lubos na unawaan at naiintindihan. Okay? Bago kayo mag-avail ng kung sino mang Poncio Pilatong tao nag-o-offer ng whatever karunungan tungkol sa stock market, baka isipin nyo muna, mag-value muna kayo ng time. Isipin nyo muna, dapat lubos nyong naiintindihan at tunay nyong naunawaan. Lalo-lalo na kung i-grab nyo ang services, offers, and products ko, kinakailangan i-finalize nyo sa inyong isipan at puso na ito'y lubos nyong naiintindihan at tunay nyong naunawaan. Wag basta, alam nyo, wag basta padalos-dalos. Wag basta gala-gala po tumaya. Kung di nakakita lang kayo, nakarinig kayo, 1,000 pesos pataas, pang tangang kita sa loob ng isang araw. Pwede nyo lang may parang boss mo sa pagiging stock market, investor, day trader, blah, blah, blah. Ay, gusto mo na maging day trader. 1,000 pesos pataas, pang tangang kita sa loob ng isang araw. Pero ilang minuto lang, nakikita ko sa video na itong Poncio Pilatong Alexonse na ito, libo-libo. Mangyayari mga bagay na yon, yung nakikita nyo sa YouTube ko, na kung saan luma na, okay, outdated na, mangyayari mga bagay na yun kapag nag-avail kayo ng formal at literal na financial education, time and emotion management. Tapos, siyempre, formal at literal process of stock market. Kaya investor man, or day trader, or peso cost averaging man, ang ginagawa ninyo. Kinakailangan nyo mag-avail nun. It's either sa akin o sa ibang tao. Okay? So usually, ang mga tao, may mga pumapasok sa stock market, hindi basta nagiging wagi. Alam niyo bakit? Ganito. Lalo-lalo na yung mga, titingnan natin regular employee, mga pangkaraniwang tao. So self-enhancement, fail. Self-improvements, fail. Financial education, fail. Kaya nga sila naging empleyado pa rin kasi hindi nga sila marunong sa pera eh. Di ba? Hindi sila marunong, hindi sila nagiging wagi sa pagiging empleyado, kaya fail. Tapos, toss of emotion, yung mga emotions nila, too excited to worry sila, naghahangad sila ng kung ano ng bagay na wala sa kanila. Hinahangad nila yung mga bagay na meron sa iba na sana meron sa kanila. Kaya nadadaan sila ng emosyon. Too excited man sila or too worried. Tapos yung tamang pananaw sa oras, wala, failed na naman sila. Kasi usually, in majority, ang tao, lalo na Pilipino, gastador sa oras. Bakit di ba naman gastador sa oras? Tingnan na lang natin sa basic logic. Sa Amerika, pag sinabi, okay, Alexonse, you should come here tomorrow, 9 o'clock a.m. sharp. Ako naman, pupunta, 9 o'clock a.m. sharp. Kaya subukan mo sa Pilipino, magpunta ka dito bukas ng alas 10 ng umaga. Ang ina pupunta. Darating yung alas 11. Di ba? Kaya nga, ang tao, ang Pilipino, usually, ay gastador sa oras. At hindi lang Pilipino. Kahit sinong tao, kahit anong lahi, gastador tayo sa oras. Na kung saan, kung gano'n tayo ka-gastador, ka-grabe ka-gastador sa pera, gano'n din tayo kalintik na gastador sa ating oras. Na kung saan, iyan ang isa sa mga magiging susi sa ating pagbabago. Tapos iyan pa ang pinakagastos-gastos natin. Di ba rin ang gastos yung pera Huwag lang yun sa may oras. Kasi yung pera hindi makakagawa ng oras yan Pero yung oras, makakagawa na isang katutak na pera for life habang buhay ka as long as may oras ka. Plus makakapaghulma ng pinakagwapo at sexy mong future na maaaring mas maaga pa sa inaakala mo. So usually, regular employee, yung thoughts and dreams nila.
fail. Kasi wala masyadong mali yung yung dreams, mali yung pagpapangarap. Yung goals nila, yung nasa Pilipinas sila, paglabas nila, pagdating sa pinupuntahan nila, yung dreams and goals nila wala na, unting-unting nauupos bago pa makalapag yung eroplano. At pag nakalapag na yung eroplano sa pupuntahan, wala na. Totally nalusaw na yung goals and nila, plano nila. Tapos yung mga prayers, kaya hindi natutupad yung prayers kasi may kasamang material at pera. May kasamang material at pera at saka pansarili lamang, hindi pang kalahatan, kaya hindi nasasagot, kaya fail. Tapos may savings, kinakailangan pa pang i-memorize yan. Usually in majority, hindi lang Pilipino, pagdating sa savings, fail. Kasi bakit hindi fail? Dito na sa basic logic Usually ang tao, nag-i-invest ng pera sa bangko. O alam niyo na, di ba? In-explain ko na kanina kaya fail in majority ang mga tao. Tapos, yung mga sumusunod, usually in majority, fail din. Walang emergency fund, walang health insurance, walang life insurance, walang property insurance, walang education fund, at wala rin retirement fund, at wala rin naging ganun ka-successful na businessman and woman at pagiging successful na investor by property man or by cash, like stock market. Di ba? So ngayon, maraming tao nag-aasam. Sir, Master, Alexon, gusto ko sana maging day trader tulad mo. Alam ko, kaya ko to. Kahit pa paano, meron na akong basic knowledge. Kahit pa paano, alam ko na, guess ko na. Katatapos ko lang ng business management. Okay, fresh graduate ako na accountancy. Blah, 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 blah. Bank employee ako, gato ganyan. Architect ako, engineer ako. Blah, blah, blah. Doktor ako, gato ganyan. Gusto ko maging day trader, matagal na ako member ako ng TRC, pero wala naman nangyari sa akin sa TRC ko na yan. Blah, 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 blah. Gusto ko sana sa'yo, blah, blah. Tapos magka-avail sa akin, tapos ano nangyari? Abutin na ilang panahon, hindi sila basta nagiging wagi. Maaring mananalo sila sa kung tinuturo ko, pero hindi nila kayang maging real, profitable day trader. Hindi nila kayang i-sustain. Maaring nananalo sila once panalo, talo, panalo, talo, talo, panalo, panalo, talo. Kung magkapara sa isang casino, mas marami pa yung talo nila kaysa sa panalo nila. Yun ay dahil sa wala silang constructive game plan. Yung emosyon nila, yung oras, yung application, implementation, action and execution, yung game plan, may hina. Kaya hindi sila nagiging real, profitable day trader. Kaya pinaka-the best nga talaga nun, pagiging investor ang gawin. Tulad ng mga, tulad ng mga advice ng mga kilalang tao sa ganitong klaseng larangan dito sa Pilipinas. Yung 3 kings, Boss Sanchez, Chingitan, Colayco. O sige, lagyan natin 4 kings pala. Isama natin si Marvin Guillermo, si Mr. Smile. Boss Sanchez, okay, si Boss Sanchez ay isang preacher. At si Chingitan, si Mr. Comedian Advisor. Tapos si Francisco Colayco ay yung magpalago daw ng kabayo. Magiging kabayo mo raw ang magpapalago ng pera dahil sa mga financial instrument na tinuturo niya. Pera mo, palaguin mo. At tapos naman si Marvin Guillermo, di ba? Wala masyado na-analyze tungkol siya, si Mr. Smile. Diba? Pero lahat yun, ang gaganda ng mga offers and product, lalo kay Boss Sanchez, kilala si Boss Sanchez sa kanyang TRC na maraming haters sa TRC na kung saan ang totoo nun. Ang dapat na haters doon, hindi yung TRC. Hindi dapat yung hindi dapat TRC ang binabanatan doon. Ang binabanatan doon yung subscriber. Mali kasi yung application implementation nila, kaya hindi nila na ma-maximize yung real benefits ng TRC. Okay? So ngayon, usually, yung mga naghahangad, okay, nag-aasam, minimitin na maging successful day trader, ipapamalit nila ito sa boss nila, ipampapayar ng kanilang buwisit na boss. Matapos na ang pagiging alipin sa kung saan bansang nakapunta sila o naroroon. Usually, stock market education fail kasi hindi nga sila naka-avail. Bumabase lang sila sa kuro-kuro, sabi-sabi ng kaibigan, sabi-sabi ng kakilala, kung ano nakikita sa online, sa YouTube, tapos sa Facebook, diba? Kung anong klaseng group chat, kung ano pinagpupunta nila, hanggang sa nagkanda-halo-halo ng information, wala na silang natutunan. Nabuhay na lang sila sa wrong speculation. Tapos ngayon, time management. Wala silang time, wala silang luxury of time para maging real day trader na profitable. Wala silang time kung ano klaseng dahilan nila. Kaya ganyan, para lang alam yun. Paano ka nga magiging wagi dyan kung hindi ka naman makakapag-alat ng much time sa pagiging day trader?
Dito sa pagiging trader, walang katapusang pag-aaral to. Constantly mag-aaral kayo sa pagiging day trader. Walang kamatayan hanggang sa mamatay kayo. Mag-aaral kayo niyan. Ultimo nga ako constantly ako nag-aaral. Natututo ang mga estudyante ko at natututo rin ako sa kanila. Alam niya, mga ganon. Tapos usually, hindi sila basta nagiging wagi o maaari nananalo sila pero hindi naman nila kayang i-sustain ang kitaan. Hindi nila kaya yung continuous na kitaan. Hindi nila totally makuha yung position ng pagiging real profitable day trader o maging real successful smart day trader every day. Hindi nila basta nandahil sa maling pagpapalakad ng kanilang emosyon. Usually, in majority pumapasok sa stock market na hindi naman sila ganun ka financially literate at hindi naman sila nag-aasa pagiging negosyante na kahit paano naging successful. Ang kanilang common sense and decision making ay mahina. Tapos yung application, implementation na tinuro sa kanila na kung sinong Poncio Pilato nagturo sa kanila ay mahina din. Tapos yung detection, prediction, projection, calculation, action, and execution mahina din. Tapos yung game plan, hindi sila marunong magsaayos ng kanilang game plan, constructive game plan sa araw-araw bilang investor or day trader, lalo sa pagiging day trader. Yung discipline nila, yung pagiging trade discipline, yung pagtatrade sa araw-araw, wala silang masyadong disiplina. Hindi ganun kapulito yung disiplina, kaya fail sila sa pagiging day trader. Kaya nalo lang sila, okay, minsan talo, minsan panalo. Minsan talo at minsan panalo. Mas malaking porsyento na talo sila kaysa sa panalo sila. Parang katulad sa casino. Kasi hindi nila tinusundan step by step. Kasi may learning curve na 1 to 10. Nasa 1, nasa 2, nasa 3 pa lang sila. Gusto na agad nila mag-jump sa 8 hanggang all the way sa 10. Gusto nila ibuhos agad sa isipan nila lahat ng things na alam niyo yun. Tapos most of the time pa, in majority, nangyayari tuloy spoon feeding. Paano naman tayo magwawagi sa ganun? Dapat, katulad sa sabi ko, kung papasok tayo sa stock market, investor ka man, lalo-lalo na pagiging day trader, yung pinaka matindi, malupit at matalino lamang na common sense and decision making ang gagamitin. Lahat ng application, implementation, detection, prediction, projection, calculation, action, and execution, yung pinakamatindi lamang, yung pinakamalupit at yung pinakamatalino lamang ang gagamitin. Wala dapat space ang patanga-tanga at pabobo-bobo. Period. Guess yun na ba yun? So, sa mga nangangahas na maging day trader, yan, isipin niyo mga sinabi ko rito. Kung lahat na lang ng bagay hindi natin alam, kung lahat tayo mahina, okay, kung lagi na lang tayong mahina, okay, paano tayo magiging wagi sa buhay? Okay, dapat ang lagi nating ina-aim, maging waging empleyado, maging waging negosyante, maging waging investor, at maging waging day trader. Ang lagi nating aasamin, i-aim, be a winner and not a damn fucking loser. Diba? Not a fucking loser. Okay? Maging wagi, wag maging talunan. Be a winner, not a loser. Okay? Paano magiging winner at hindi maging isang talunan? Nakikita nyo ngayon to? Okay? Nakikita nyo ngayon to? Eto, recently lang nangyari to. Yung tugo, ang average price ko, 15.56. Sabihin na natin 15.58. Tingnan yung market price, 18.60. 20,000 shares. Magkano kita? 57,726.60. Gusto nyo matuto na ito? Mag-avail kayo ng formal at literal na pag-aaral sa stock market doing investor or doing peso cost averaging or day trading. Okay? May kita natin. Ito lang to. Yung May 4 lang nangyari to. O May 5 pala. Yeah. Tapos ngayon ito. Sa pagiging investor naman. Tulad ng tinuturo nila, Bo Sanchez Chingitan, peso cost averaging ang gagawin. Pero hindi katulad ng peso cost averaging na tinuturo nila. Kasi ang peso cost averaging na tinuturo ko, ito, yung ASSPCA. Alex Once
systematic strategic peso cost averaging na kung saan sinasabi ko dito yung mga ilang sa mga kulelat na kitaan. Between 5 cents all the way to 1 peso a share. Kapag sinasabing peso cost averaging, higit pa sa piso ang kikitain. Tingnan nyo, isang sabit at isang bitaw per month, ito magiging pera. Okay, sabihin na natin dito sa 50 cents. Isang sabit at isang bitaw, 15 mil. Sa loob ng isang taon, may 180,000 tayo sa isang sabit at bitaw per month. Paano na kung dalawang sabit at dalawang bitaw sa isang buwan? So, magiging 30 yan. So, ngayon, sa loob ng isang taon, itong pera natin. Itong 180 sa isang sabit at bitaw sa isang taon, dodoble natin at ito na ngayon yun. Sa 50 cents lang yan, per share na kitaan. Paano na kung Alex Sonser, systematic, strategic, peso cost averaging usapan na kung saan laging ang kitaan dyan, higit pa sa piso-piso. Pag sinabing peso cost averaging, yung traditional na peso cost averaging, ang laging kitaan doon, higit doon sa piso. Pinakakulat na piso ang kikitaan sa peso cost averaging. Bigyan ko kayo ng example. Last March 2017, ang MCP, Metro Crown Asia, pinaka-highest na presyo na kanyang market price ay 394. Tapos ngayon, magkano ang current market price ng MCP? Anak ng pucha niya. Ang current market price ng MCP ay nasa worth 8 and 20 cents per share. 8 peso and 20 cents per share ang naging market price ngayon ng video. Ng video ng MCP. Ano ba naman to? Anong nangyari dito? Ay mag-ano. Hindi, dito naman tayo sa ano. Yan, dito tayo. Titingnan ngayon natin, okay? Ang market price ng MCP ay nasa 8 peso and 20 cents na. Di ba? MCP. Okay? Kita ngayon natin. Tingnan nyo ang market price. 820, March 28, 2017. Tapos, 394 lang. 394 lang per share nun. Tapos ngayon, magkano? 820. 820. Diba? 820 minus 394. Okay, minus 394. Okay, 820. Napuna na naman. Minus 394. Magkano naging kita? 4 peso and 26 cents. Sabihin na natin yung March 28, bumili ka ng man lang 10,000 shares. Magkano ngayon kita mo? Ang kita mo ay 42,600. Magkano lang puhunan mo kung binili mo 394 times 10,000 shares. Ang puhunan mo ay 39,400 lang. Tapos, kumita ka ng 4 peso and 26 cents kada isang share. I-times ngayon natin sa 10,000 shares mo, kita ka ng 42,600. Tapos, ilang panahon yon? March 28, di consider ano yun, April na yun. Kasi 28, 29, 30, diba? Yung ilang araw na. Sabihin natin, okay? Magbibilang tayo, mag-umpisa sa May. March, April, May. Pwede na yan. May 5. Dalawang pan lang kung tutusin. Kita na kayo ng 42,600. Doing. Okay? Ginagawa ang Alex Once Systematic Strategic Peso Cost Averaging o Traditional Peso Cost Averaging. Naturo nila Paul Sanchez, Singkitan, Colaico, Warren Buffett, blah, 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 blah. Diba? Pero ito, kailan ko lang in-execute to, kailan ko lang ginawa to, na kung saan sa Tugo ay kumita ng 57,000 something nakita. Okay? Kung nagwo-work lang sana itong investor grant, papakita ko sana kung paano yung ano. Na kung saan meron akong advanced price prediction dito. Okay, there is, ano ba to? Investor grant is involving. Don't worry, we'll take all your chart. Okay, nag-ano pala to, nag-ano siya, may ginagawa siya sa system yan, hindi ko mapakita dito yung aking naging projection. Pero usually, meron ako projection, nakasulat nga lang dito sa ano ko, hindi pwede yun, okay? So ngayon, yan, mga klaseng kita, katulad na ito, meron ako mga projection ito sa CSP, tapos ito yung Tugo,
nalalaman ko na agad kung saan pa patungo yung presyo ng tugo. Okay? Kung magda-downtrend man siya o mag-uptrend. Tapos ngayon, okay, kaya sa akin man kayo mag-avail, mag-aral o sa iba, napaka-importante na magdaan muna sa mismo dito. Mag-avail ng formal, literal na pag-aaral sa self-enhancement, self-improvement, time management, emotion management, time and emotion stress test, intensive, extensive risk appetite test, okay, extensive financial education, through vision, kilalanin yung through vision sa time and money, through vision sa stock market bilang investor at day trader, formal at literal process of stock market as investor and day trading. Okay? Wag niyong i-ignore ang financial, time, emotion, education first. Diba? Unahin natin yan. Kung gusto nyong kumita, katulad ng mga ganitong klaseng kitaan, tulad ng mga ilang example ko sa video YouTube, kinakailangan nyong mag-avail ng formal at literal na education tungkol sa stock market, peso cost averaging man or day trading. Mag-avail kayo sa mga kilalang professional na tao. Kilalang professional na tao o hindi masyadong kilala, walang titulo, whatever, basta alam niya yung ginagawa niya. Basta, matuto kayong tumipa, matuto kayong makiramdam kung sino nga ba ang talagang totoong tao na mas madali nyo maintindihan, maunawaan at actual na makakatulong sa inyo. So, may kita ngayon natin, find good and helpful books, services, mentors, financial advisors, stock advisors, kilalanin, kilalang tao man o hindi, may license man o wala, basta may alam na actual na makakatulong sa inyo. Sino ba yung mga pwedeng actual makakatulong? Ito, yung top 4, no? Bo Sanchez, Cinquitan, Francisco Pulaco, Marvin Quemo, mga institute o mga schools para sa stock market na number 1, pwede kang rumekta sa PSE mismo. Doon kayo mag-aaral niyan kung gusto niyo. Pero syempre, lahat ng pag-aaral na yan, syempre, may mga fees dyan. Okay? Never think na may for free para sa high value knowledge. Kahit kailan sa buong buhay natin, sa buong buhay ng isang tao, walang naging 100% free sa mundo. So, mag-isip naman tayo ng tama. Di ba? So, pwede rin kayo magpunta sa mga underground at pangmasang pagtuturo. Tulad ng, pwede rin magpunta sa itong kilalang Traders Empire, Jupitero, magpakanta naman kayo sa akin. Inano ko kayo dito, in-advertise ko kayo, Traders Empire and Jupitero. At syempre, pwede kayo magpunta kay Alex Once, which is may kumpanyang pangalan na Alex Once Business Management Consultancy. Isang kumpanya, hindi isang online community. Ganun lang kadali yun. Okay? Pwede kayo mag-avail sa kung sino-sino. Pwede kayo mag-ano sa Facebook, whatever, saan online. Pero maging careful naman kayo. Mag-isip naman kayo ng tama. Mag-value ng time, choose wisely. Mamili ng tama. Huwag basta maging gaya-gaya, putumaya lamang. Okay? Wala sa kung gaano kamura o kamahal ang mga tuition fee. Ang importante, ang mga karunungan inyong makukuha. Okay? Free versus pay. Ang free, mahina ang kalidad. At in majority, ang tao, hindi nila ito basta isinasa isip puso kasi nga for free, hindi nila totally na-appreciate. Kaya itong mga kilalang tao na to, ang ginawa nila, chinarge nila yung mga tao katulad ko, chinarge ko ang tao sa mga education na binibigay ko upang maisakatuparan sa kanilang kaisipan at puso na seryoso ang kanilang pinag-aaralan at hindi Poncio Pilatong knowledge lang na makukuha mo sa school na wala naman tayong nararating kundi pagiging empleyado. Di ba? Para mapatunayan, para maintindihan ng tao na lahat ng mga education na nakukuha sa amin, ito mga tao na nandito nakikita nyo ngayon, mga education na nakukuha nyo dito ay wala sa school. Hindi nabibili sa school, natututunan sa school yung mga tinuturo namin. Okay? Napaka-high value knowledge na nagsisilbing sa sobrang high value ay nagsisilbing priceless. Kasi the moment natuto kayo sa kung ano mga tinuro nito mga tao na ito, at isa na rin ako doon, paulit, never ending yung kikitain lahat ng kung anong whatever set of tuition fee or investment ninyo sa education na binayad sa kung sinong Poncio Pilatong tao nakalagay dito. Hindi nyo kayang tumpasan ng tuition, hindi kayang tumpasan ng tuition fee nyo
ang knowledge na may babato, may pupukol namin sa inyong kaisipan at puso, yung maipapasa namin sa inyo, hindi kayang tumpasan ng mga tuition fee nyo. Okay, ang paid na knowledge, matinding kalidad, mataas ang antas na karunungan na inyong makukuha, high value na knowledge na priceless for life, mapapakinabangan ng hindi lang hindi kayang tumpasan ng tuition fee niyo panghabang buhay. Katulad din sa akin, magkano ba tuition fee ko? Magkano ba mga e-books ko? Magkano ba ang seminar ko? Lahat yon. Kahit anong klaseng pagkakalkulan nyo sa kung ano mang ibabayad nyo sa Poncio Pilatong Alexonse na to. Okay, walang katumbas. Walang katumbas. Kung ano ino-offer nitong tao na to, Francisco Colayco, Boss Sanchez, Chinquitan, whatever, pare-parehas kami. Walang katumbas ang inyong mga tuition fee sa aming ibinibigay, na kung saan ay nawala pala si Chinquitan dito. Pasensya na, Chinquitan. Later, i-update kita, lalagay kita dito. Nakalimutan ko. Yung Sun Life kasi nailagay ko, anak ng pusa, bakit kasi Sun Life eh. Sige, naibig kasi ibig sabihin, kung gusto niyo maging wagi, okay, magkaroon tayo ng game plan para mapay ang ating buwisit na boss. Okay? Hindi tayo magpapakabihasa para mapabuti tayo sa buhay at maging negosyante, kasi feeling natin magiging mas big time yung pagiging boss kaysa sa pagiging empleyado. Ang totoo nun, hindi big time ang pagiging boss. Medyo level up lamang yon ng pagiging isang empleyado. Medyo level up lang yun doon. Ang pagiging boss kasi, una, sa negosyo, ang unang papasok yung boss, pangalawang papasok yung empleyado. Sa pag-uwian, ang unang uuwi yung empleyado. Ang huling uuwi ay yung boss. Ngayon, hawak mo pa yung 24 hours mo noon? Big time mga ba pagiging boss? Maraming nagninegosyo, 50-50 ang nagiging success rate. Stress, frustration, desperation ang inaabot. Kesa yung nag-i-invest kayo sa stock market, peso cost averaging ang gagawin niyo sa stock market, hindi pagiging day trader. Kung pagiging day trader lamang din ang iniisip nyo, ganito lang kaya kasimple ang dapat nyo gawin. Bawal ang pinakatanga at bobong tao sa pagiging day trader. Wala dapat space ang patanga-tanga, pabobo-bobo. Walang espasyo. Bawal ang tanga at pabobo-bobo sa pagiging day trader. Kung gusto nyo na ito ang maging susi, okay? Mag-aral kayo. Mag-aral kayo ng maigi. Mag-aral kayo ng maigi. At ito yung sinasabi dito sa may COL Financial. May sinasabi dito na kesyo, hintayin natin, ang bagal lumabas eh. May sinasabing slogan itong COL Financial, which is ang bagal naman. Okay, lagyan natin. Palagay ko kaya mabagal to kasi nagme-maintenance nga pala yung COL ngayong Sabado. Nagme-maintenance siya. Pare-para sila, Investagram tsaka COL Ay pa, nagkataon pa sa paggawa ko ng mga webinar. Okay. Gusto nyo maging day trader? Successful, profitable, sustainable day trader? Mag-aral muna. Mag-avail ng formal at literal na pag-aaral tungkol sa stock market. Okay? Yung formal at literal na pag-aaral sa pagiging investor at pagiging day trader. Pwede kayo lumapit sa akin, mag-avail ng whatever set of offers, services, and products ko, o pwede rin sa iba. Sino mga iba? Mga ganitong klaseng ibang tao. Yan, no? Yan. Ako sa wala si Chinquitan, sayang. Favorite ka para mas si Chinquitan dito. Okay? So, ganun nun. Mag-avail kayo nun. Huwag na kayo mag-avail kung anong pinagsasabi kayo. Robert Kiyosaki, Warren Buffett. Kung taga-Pilipinas kayo, applicable ba yun? Mag-isip naman tayong tama. Bigyan ko kayo ng isa sa mga quick tips. Quick tips kung anong klaseng libro ang una nyo pwedeng bilhin. It's either bumili kayo ng sarili kong libro or bumili kayo nito. Bilhin niyo ito mismo. Kung ano yung pamagat nito, Winning Strategy for Investing ni Marvin Kermo. At bumili rin kayo ng kung anong klaseng libro nito, peso ko ni Colayco at saka ni Boss Sanchez, ni Chinquitan. Big time pala ito si Boss. Big time pala dito. Alam na po dyan, parehas pala dito. Dalawa, matinding advertisement.
Ay, Brother Paul Sanchez, konti pakanton naman dyan. Tsaka, Francisco Colata, Marvin Guerrero, tsaka Sandler. Ay, pakanton naman dyan, no? Pakanton naman. Naka-advertise yun dito, eh. Di ba? Di naman ako affiliate ninyo. Pakanton naman, no? Message nyo ako privately para ibigay kayo information ko sa inyo para ma-send nyo ang aking pakanton. Joke lang. Baka naman sabihin nyo, eh, naghahangad naman talaga sana ako. Ano, kasi na, ibig sabihin, okay? Mag-avail ng formal at literal na financial education sa mga real professional na tao o kahit mga underground na tao na tulad ko. Maghanap kayo ng public figure o mentors. Mag-hire kayo ng personal financial advisor, personal financial advisor, personal stock advisor. Magkaroon kayo ng some kind of figures na iiduluhin. Tulad nito, yan, pwede nyo maging idolo yan. Naku sana, siyempre, itong kolokwi na to na parang ewan lang sa YouTube dati na mukhang addict na hindi naligo na makailang panahon. Kahit ganun-ganun, ay maraming sumusunod at umiidolo o sinusundan yung yapak. Alam niyo yan, nakapag-motivate ng isang katutak na tao globally. Katulad ng ginagawa natin mga tao na to. Pare-pares lang naman din kami. Financial freedom, financial education, financial literacy ang tinuturo namin. Tungkol sa kapirahan, sa time, emotion, pag-negosyo, pag-invest. Yan ang laging tinuturo namin. Tungkol lang sa may financial education for free sa amin. Pero kung halimbawa mag-aaral kayo tungkol sa stock market, syempre, kinakailangan nyo magpakanto sa kahit sino sa amin dito. Syempre, dahil malaking pera, hindi lang malaking pera ang ginugol namin, kundi mahabang panahon at matinding pagsusunog ng kilay, ang kilay ang inabot namin para maibigay ng tama ang mga impormasyon sa inyo na inyong gagamitin para sa inyong ikakaunlad. Okay? Ganun lang yan. Ganun lang kasimple. Okay? So, walang malaki at maliit na pera. Walang mayaman at mahirap na bansa. Sapagkat, iisa lamang ang sukat nito. Ngunit may maliit at malaking utak na tao. Kasi ibig sabihin, kasi yung logic doon. Time versus money. Pera hindi makaagawa ng oras. Tayo makaagawa ng endless cash at ito mismo maghuhulma ng pinakagwapo at sexy mong futures sa maaring mas maaga pa sa inaakala mo. Kaya laging bukang bibig ng ABMC, Alex Onse Business Management Consultancy ay mag-value ng time, spend wisely ng ating 24 hours a day, mag-control ng emosyon kahit too excited man kayo or too worried dahil ito isa sa magiging susi sa ating tagumpay. Maliwanag ba yun? Okay? Which is ito ang sinasabi. Okay? Meron tayong Alex Onse 11 rules. Mag-value ng time, control ng emosyon, maging tunay na positibong tao, formal and literal financial education, time and emotion management, constructive goal with target and purpose, tamang pagpapangarap, tamang prayers, tamang pananaw sa salapi, tamang pagkakakilala sa sarili, tamang pagkakaroon ng simpleng mata. Yan ang kinakailangan natin upang makapang-fire ng boss, mang-fire ng boss, mag-retire sa pinakamas bata yung edad, maging tunay na pag-aari ng inyong 24 hours a day, mag-back for good sa Pinas. Ano nga ba ang basahan at tamang proseso upang ito'y makamit ng isang pangkaraniwang manggagawa Pilipino worldwide. So, yung 11 rules na yan ang sundan natin. Okay? So, maraming salamat sa mga nakapanood. Sana kahit paano sa ilang impormasyon na binigay ko dito ay na-motivate kayo at medyo naging malinaw-linaw na sa inyo yung mga bagay na dapat yung tinitingnan. O nga pala, nakalimutan ko, yung SSS at pag-ibig dapat lagi nyo itong ina-update. Kasi nga, sa Pilipinas, everything goes. Patay, nakakaboto. So, ibig sabihin, may internally or externally pwedeng magnakaw ng inyong kaperahan. So, imbis na nanakawin yung pera ninyo doon, kayo na mismo magnakaw nyo. Sa paraan, di kunin nyo yung pera nyo doon, tapos itaya nyo sa negosyo na may love and passion kayo para malaki ang success rate. Okay, lagay nyo sa stock market, ipang peso cost averaging nyo lang. Kesa nahintayin nyo pa yung 65 years old nyo, na maaari baka hindi nyo pa maabot minsan, di ba? Parang gano'n. Tuwit na betlog nyo bago nyo pa makuha ang pera nyo doon. Makikinabang nga sila, pero kayo wala. Di ba? I guess yan. So yeah, maraming salamat sa panonood at sana may nakuha kayo mas malinaw-linaw na idea kung saan kayo paroroon.